Ating pong awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Magsilhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Inyong damhin sa inyong kalooban, kaibuturan ng inyong kaloob-loobang katawan, ito'y inyong namnamin at mapapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag isang lingkod ka, marami kang daranasin, marami kang pinakikibakahan, marami kang makakahalubilo bilang lingkod ng Diyos, na hindi ka man tanggapin ng iba, subalit sigurado may tatanggap sa iyo. At sa dinami-dami mong nakakahalubilo, nakakaharap, nakakausap, iba't iba na ang mga pag-uugali, iba't iba na ang mga ginagawa. May totoo, may hindi, may tapat, may hindi. May natutuwa sa iyo, may nagagalit. Ganyan ang isang lingkod. Subalit, sa kabila man ng lahat ng iyan, ang ligaya ng puso mo'y binubuhay ng Diyos na kinakalinga ka at pinaglilingkuran mo. Mga minamahal, maaari ngang makapagtanong ka sa Diyos kapag bilang tao ka. Katulad ngayon, susuriin ng tao, bakit nga ba, ba't hindi ito masuri ng tao? Dapat suriin. Malakas ka,
Nagrereklamo ka pa sa buhay mo. May pera ka, ang dami mo pa reklamo. May konti ka lang sakit, kung ano-anong mga sinasabi, ang takot ay nandyan. Ngunit ano ba ang damdamin ng isang ama at anak? Ano ba ang damdamin ng isang ina at anak sa isang pamilya? Diba kung nagmamahalan kayo, kapag may nakikita ka malungkot sa anak mo, malungkot ka rin. Kapag nakikita mo magulang mo malungkot, malungkot ka rin isang anak. Inyong suriin, ba't gayon ang pagbabahagi? Sa gawain ito, may mga lingkod. May mga naglilingkod. May mga tagasunod. May mga sumusunod. Subalit, kahit na anong gawin at pagsumakitan, pagsumikapang tupdi ng mga naglilingkod, hindi makakaiwas sa karamdaman, hindi maiiwasan ng kamatayan. Dapat alalahanin nyo yan. Dapat isipin nyo yan. Kasama yan sa buhay. Sapagkat isang halimbawa nga ang mga propeta. Si Moises, naglingkod, si Abraham bilang Abram, si Jeremias, si Isaias, si Jacob, si David. Ano ba mga tinaglay nila at mga pinagdaanan? At ngayon magsuri kayo. Kaya kung magbibilang tao ka, sadyang maiiyak ka. Katulad po ngayon, habang binubuhat ang alagad na pinapasok sa adoration, alam niyo po kung ako lang ang magpapagaling, pagagalingin ko po yun eh. Palalakasin ko siya, sisidlan ko ng laman. Pero hindi po ako eh. Ngunit, alam niyo po ba, kahanga-hanga siya? Sa kabila man ng ganun ang kalagayan niya, sinasabi mong huwag na siyang magtungo sa dambana dahil siya'y nasa puso't isip niya na Ama, ayaw niya. Kapag sinabi mo sa kanya yung nahihirapan ka ba, huwag ka nang magtungo rito, tutulo na luha niya. Iiyak na. Sabi niya, at dito daw siya gumiginhawa, sumisigla, lumalakas, sapagkat tumatatag siya. Bakit ang kataka-taka po? Bakit kayo hindi sumaya? Hindi sumigla. Yung mga hindi nakakadama ng saya, ng sigla, ng ligaya. Ano ba talaga? Diyos ba nasa puso ng bawat isa? Alam niyo po, totoong-totoo, pag ang Diyos na nasa puso't isip mo, wala ka nang iniisip na kung ano-ano sa kapwa mo. Walang-wala na. Ba't di ito mapaniwalaan ng tao? Sapagkat hindi sila ganon. Ba't di ito matanggap ng tao? Sapagkat hindi sila ganyan. Ayaw naman tanggapin na hindi sila ganon at hindi sila ganyan. Eh, ano ang dahilan? Ano po ang dahilan? Bakit ang tao hindi magbago? Hindi makapagbago? Sasabihin, Diyos ko, maka-Diyos ako. Pero walang awa sa kapwa-tao. Kinaawaan yung gusto lang kaawaan. Yung bang tunay na sa Diyos, piling-pili, nagtatangi. Ganyan ang puso ng tao, ganyan ang isip ng tao, nagtatangi, namimili. Pero hindi naman maamin. Eh kung hindi nga po ba ganun, di sana walang sitsitan, siraan at iringan. Walang nagtatawa. Kundi lahat ay maawain, mapagmahal, at tumatanggap. At ito ang layunin ng Biblia. Ito ang layunin ng banal na salita na may buhay at makapangyarihan na mula sa Ama at siyang nagbaba, na tao ang nagtala, tao ang nagwika.
habag, nakakalumbay ang tao. Ang dami mong makikita, nakakalakad, nakakakain, may pera, subalit malayo sa Ama. Maraming reklamo, maraming tanong, sapagkat ang tao'y kala mo pag nagbigay, sapat na. Kalugod-lugod na sa Diyos yun, namigay ako. Nagbigay ako. Pero ang tanong ng Ama, galing ba saan yan? Sa puso mo ba? Kaya magalak kayo. Matuwa kayo. Kung masaya ang puso nyo, siya nasa inyo. Kung payapa isip nyo, sumasa inyo siya. Ngunit, suriin nyo. Di ba mawala-wala ang galit mo? Di ba mawala-wala ang hinanakit mo? Di ba mawala-wala ang pagdaramdam mo? Ang selos mo, ang inggit mo. Ang pagtatanong mo, ang maraming pag-aalinlangan mo, sino nasa sayo? Mga minamahal, huwag kayong magsawa na magsuri. Huwag kayong magsawa na makinig hanggang sa hindi nyo namamalayan, tumatanggap na kayo. Nagtitiwala na kayo. Naniniwala na kayo sa mga aral ng Ama, sa totoong aral ng Ama. Sapagkat kilala niya ang mga anak niya, nararamdaman niya sila at nababatid niya kung ano sila. Mga mahal, huwag sayangin ang panahon. Ang may pera, ang kayang gawin yan, kayang gawin yon. Magbabait-baitan, mabait daw. Pero kayang sabihin sa kapwa-tao yung ganito at ganyan. Ganon ba ang mabait? Ganon ba ang may takot sa Ama? Ganon ba ang may pagkilala sa Ama? Ang alam lang yung nasaktan siya? Ang alam lang ay ikaw nasaktan? Ang alam lang ay gayon? Hindi. Ang tunay na kumikilala sa Ama, napababatid ng Espiritu kung dapat nga at totoo ba yung haka-haka mo sa kapwa mo o totoo ba hindi ito? Sapagkat dahil may takot ka, binabahagi na sa'yo, tatanong mo pa, sa'yo po ba galing ito, Panginoon? Ikaw po ba nagdidikta nito sa akin o ang demonyo? Dapat ganyan ang ginagawa nyo. Para hindi kayo nalilinlang, hindi kayo nadadaya. Ang sabi nga, hindi ba kaya mo pinakain ng kapwa mo? Nagugutom siya? At kapag pinakain mo, aasahan mo pa bang iluwa niya iyon? Hindi. Sapagkat nalulun niya na yon. Kaya ano man ang ginawa mo, ibig sabihin, wala ka nang sasambitin. Sapagkat wala na nga iyon eh. Ganyan ang Ama. Lahat ng naibabahagi niya, wala na yon. Tapos na yon. Nasa iyo na yan. Pinahiram na yan sa iyo. Binigay niya na sa iyo. Kaya naman siya, ang hanap lang niyang iganti mo't gumanti ka sa kanya, puso mo, hindi yung binigay niya. Puso mo, hindi yung kaloob niya. Isip mo, hindi bagay, hindi salapi, kundi puso't isip mo, buong pagkatao. Buhay ba nga, Ma? Kaya ito ang kailangan niya, na maramdaman ng mga anak niya, na makita ng mga anak niya, na madama ng mga anak niya upang maging totoo ang pagkilala, pagsamba sa Kanya. Kaya magalak kayo, matuwa kayo, kung ang damdamin nyo'y masaya, kung ang damdamin nyo'y maligaya, kung ang isip nyo'y payapa, sa kabila man ng inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Patotoo ang kaliwan nyo't umaaliw yung Diyos na hindi nyo nakikita. Kaya katatakhan kayo ng kapwa nyo, kapag alam nila yung problema ninyo, at manghuhusga naman yung hindi nakakaunawa at walang pagmamahal sa inyo, ay ganun ba, Eka? Kawawa naman, Eka, pala siya. Ganun pala, Eka. Pero hindi naman totoong naaawa, nangungutya pa. At yung hindi nakakatanggap kung ano-ano pang sinasabi, ang tinatanggap naman sila at nakakatanggap naman, bayaan mo na lang, ang Diyos na bahala. Lakasan mo loob mo. Huwag kang susuko. Lumaban ka sapagkat may Diyos ka. May Diyos tayo. Di ba't gayon ang sinasabi ng mapagmalasakit na tao?
at nagmamalasakit sa kapwa niya. At kapag nakakakita ka ng parang gutom na gutom, hindi ka magagalit, awang-awa ka pa. Sapagkat kung siya ba naman ay hindi nagugutom, gagawin niya yon. Kung siya ba naman ay hindi nagkukulang at saganang-sagana siya, gagawin ba niya yon? At kapag kilala mo sagana at kilala mong mayroon at nakita mong gayon ang ginagawa, ang masasabi mo'y gahaman siya, tuso. Hindi ba gayon? Ang tao nga naman, ba't hindi magsuri ng makauri at ng matanto ang sariling gawa at mga ginagawa? Nang sa ganon, masabi ng isang taong pinagpala, masabi ng isang taong totoo sa amang dakila, salamat Panginoon sa mga pagpapala at biyaya mong ito. Subalit hindi mo sasabihin na, salamat Panginoon! Salamat, mabuti ako. Kundi ang sasabihin mo, salamat Panginoon sa bahaging kaloob mong ito, sapagkat kundi sa kalooban mo, kundi sa bahagi mo, di kita makikilala, di ko madarama, matututuhanan, mapapatutuhanan, buhay ka nga sa buhay ko. Di ba't gayon? Yan, mga mahal ko, ang layunin ng banal, ang nilalayo ng banal, ang banal na totoo, ang totoo na nasa lupa, ang nasa tao at nasa banal na tao na pinapabanal, at mga taong makasalanan na pinapagindapat na magbago at maging banal balang araw. Mga mahal, subukan nyo lamang kung maligaya, masaya kayo at malakas ang espiritu nyo, kahit may sakit kayo, di nyo nadarama. Sapagkat ang nadarama nyo ang kaaliwan at pagpapalakas ng Ama sa buhay nyo. Kaya nga, ang mga nagising sa katotohanan, nakapagsisiwalat ng tama't marapat at nasasambit nilang, Diyos ko, sana noon pa. Kay rami ko palang nasayang na panahon, araw, buwan, na kung tinanggap kita at nakilala kita, sana noon pa. Nasiyahan na ako, nakontento na ako, masaya na ako sa buhay ko. Sa kabila man ng, hindi pa rin naman ako mayamang tao. Buhay bang Ama? Sapagkat ito ang aral, at ito ipangangaral. Ang magising sa katotohanan. Mula kay Juan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mong masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay na nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit, pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama,
Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko yung katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako mapaniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Mga minamahal, idinidikdik ng mga tao sa panahon na yon, pinagpipilitan nilang sila'y anak ni Abraham. Ngunit, sinasambit namang matwid ng isang anak na ibinaba na hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila lahi ni Abraham, sapagkat ang katotohanan ang tinuturan niya, ngunit bakit hindi nila batid kung anak sila ni Abraham? Di sinsana'y nawawaan nila ang layunin at tuntunin ng ama, yamang siyang ama nila. Maraming taong ganito. Maipilit lang baga, kahit mali naman sila. Maipaliwanag baga, kahit baluktot ay pipilit pa. Masabi lang baga, kahit na mali, sige pa rin ang sige sila. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay katotohanan, at ang katotohanan ng pinagmulan ay ang may taglay ng katotohanan. Yaong ama na di sinungaling, yaong ama na tapat kanino man. Yaong ama na hindi nanlilinlang, yaong ama na hindi nagsusuri ng kung ano-ano, kundi ang sariling puso ng tao at isip ang sinusuri nito. Hindi nga kayang tanggapin, sapagkat hindi nga mawawaan. At ito ang palatandaan. Kapag nawawawaan mo, naunawaan mo, nararamdaman mo ang aral ng Ama, sumasaya ka, lumiligaya ka, pinapayapa isip mo, nawawala gulimhanan mong pag-iisip, at ang damdamin mo ay napapatag nito. Sapagkat siya ang kapayapaan, ang kagalakan at buhay, kaya nasasaktan sila sa totoong sinasambit ng ibinaba at nababa na nga sapagkat nasa harapan na nila at nangungusap. Ngayon, wala na ang binaba, ngunit ang nagbaba ay patuloy pa rin na hindi tumutugot dito sa lupa. Ano ngayon ang palagay nyo? Sino ang tama at saan ang mali? Samantalang ang amay matwid at totoo, at ang katotohanan niya'y tapat. Ang mga aral niya'y totoo, ang mga salita niya'y ganap, may kapangyarihan, may buhay. Kaya ang mga nagsasabuhay ay nagkakaroon ng kapangyarihan na dahal. Holeya heneya karamale. Oh, haleya karameneya. Paano magkakapitak sa puso niyo ang tapat? Kung damdamin niyong tao ang nag-aaharit, nagluluwat. Damhin niyo muna ang katapatan at pagiging totoo nang isinugo sa inyo at dinamanin niyo ang totoo kung sinong nagsugo, nakilala at kinilala niyo. Sapagkat
ang nagsugoy Ama, ang sinugoy Anak, ang kasama'y Espiritu na magpahanggang ngayon kasama nyo sa makatwid. Kung nasa banal kayong paghahari, nasa banal kayong pag-iisip, nasa banal kayong damdamin, nasa banal ang katawan ninyo, ang katawan nyo'y pinagharian ng banal, banal na Espiritu, ang katauhan nyo'y naiiba man din ang damdamin at kaisipan. Kaya, ang mahirap para sa inyo, magaang nagagawa nyo, ang di kakayanan nyo'y kakayanang ipagkakalob sa inyo. Kaya't ang mahirap unawain nyo'y madaling naunawaan, yamang Ama ang nagpatibay upang kayo'y makaunawa, kanyang binuksan. O mga minamahal kong tigib ng pag-ibig ang handog sa inyo, halina kayo't manamnam nyo ang binibigkas kong mga aral na ito. Tumimo sa puso nyo at mabuhay ang pag-ibig nyo, maging liwanag ang taglay nyo, nang sa gayon bawat araw at gabi man, mapatutuhanang sumasama kayo at suma sa Anak. Sa pamamagitan ng Espiritong Santo, Espiritong Santo, tinatawag ng tao. Espiritong Santo, banal pa ito, sapagkat ang tao ay tao at ang Ama'y Ama noon, ngayon at magpakailanman, na nagturan at nagbigkas, ako ay ako na nga ito. Kaya't maliwanag na ipinaturan at pinabigkas kay Moises, sabihin mo kapag tinatanong ka kung sinong nagsugo sa iyo, sabihin mo'y ako'y si ako na nga, ang Diyos ni Abraham. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, may tapat at totoong anak ang Ama. Kaya mapapalad kayo na napabilang sa pagiging tapat at mahabag kayo't maawa kung napabilang kayo sa pagiging isang sinungaling at di totoo sa pagtanggap sa Ama. Sapagkat ang buhay ay may hangganan, nagwawakas ang buhay, ngunit ang salita ay di mapaparam at di magwawakas. Ang kapangyarihan ng bumuhay sa salita, nagbigay ng salita, nagbaba ng salita, gumuhit na parang kidlat na nagbaba, nagtala sa 2 tipyas na bato. At yan ang tapyas na batong tinipyasan upang iguhit ang mga aral, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at inaalihan ng demonyo? Hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapurihan, may naghahanap nito para sa akin at siya ang hahatol. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Hindi nila maunawaan ito. Katakataka ba kung bakit magpahanggang ngayon ay mayroong nagtatalo-talo? At pinagtatalunan ng mga aral? At paglalaban-labanin ng mga salita? Hindi. Sapagkat hindi nila nawawaan ang tunay na kahulugan ng mga salita. Hindi nila naramdaman ang tunay na aral, sapagkat wala silang pandama at wala sila sa katotohanan. Kaya't mapapalad kayong nakakaunawa at may pandama. Natuwirang ang tinutukoy ay ang Amang bumuhay sa diminuhay at sa mga binubuhay at ang nagbaba ng mga aral at inaaral. Kaya maliwanag ang katotohanan.
Pinararangalan niya ang Ama at ang Ama naman ang nagbibigay ng paraan kung paano pararangalan ang anak na isinugo at tinanggap ng mga tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Kayo po sa panahon ngayon ng Espiritu, naunawaan niyo na po ba kung bakit gayong mangusap ang isang Panginoong Hesukristo? Naramdaman niyo na po ba ngayon kung bakit ganon siyang mangusap? Sapagkat hinahanapan siya ng mga kamalian, ng maipaparatang, ng iyahatol, ng iuhusga. Ang hindi nila nakita yung maganda niyang ginagawa, kung paano nagpagaling ng bulag, ng bingi, ng pipi, ng pingkaw, ng paralitiko, ng mga ketongin, ng mga inalihan ng demonyo, sapagkat nung panahon na yon, wala pang mga laboratory, wala pang science. Kailan nagsimula ang gamot sa mata at panggagamot sa mata? Sino unang nakatuklas ng gamot sa mata? Si Dr. Jose Rizal. Ilang taon na siyang namatay. Nauna pa ang Kristo sa Dr. Jose Rizal. Nauna pa rin itong si Abraham, kaya't lalong nag-aklas na galit sila at nagngit-ngit nang sabihin niyang siya'y sumasa Ama, subalit sinasabi niya ng siya'y anak na ng Ama, sinasabi pa niyang mali sila sa kanilang pananaw. Kaya't lalong nagalit, sapagkat namatay daw ang lahi nilang si Abraham, namatay si Jacob, si Isaac, at pagkatapos ngayon ang sumunod sa kanya at makinig sa kanyang aral at magsabuhay ay hindi mamamatay. Yan ang kakitiran ng pangunawang wala sa katotohanan. Sarado ang kanilang pangunawa. Ang tinutukoy niya ay ang buhay na walang hanggan. Namamatay man ang laman at magkakaroon ng buhay na walang hanggan niya ang kaluluwa at espiritu na babalik sa pinagmulan. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi maunawaan. At yan din sa panahon ngayon, sapagkat kung literal na binabasa, literal na inuunawa, ano ang mababatid mo kung gayon ang binasa mo? Binasa mo. Maliwanag na sinabi, pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Sino ka nga ba naman? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Yan ang pananaw nila sa Kanya. Siya lamang ang anak ng Diyos at sila'y mga anak ng ulupong. Lahi ng ulupong. Kaya lalong nagalit. Ba't sinabi yaon? Sapagkat sa kanilang ugali. Sa ugaling para silang ahas. Pinapalipit nilang salita ng Ama. Gustong tuklawin siya at patayin. Sapagkat ang buhay ay taglay niya naganap ba't nagawa ng mga anak ng Ama na hindi patakda. Yan ang patotoo, mga mahal. Ang bawat araw ay may takda, at ang bawat ginagawa ay may takda, at ang bawat magaganap ay may takda, at ang bawat kaganapan ay takda. Kaya nakatakda na ba kayong nakaunawa ngayon? At tinakda na ba ng Amang nakagising ng diwa nyo? Nabuksan na ba ang inyong pangunawa sa katotohanan? Alamin ang katotohanan at nang makalaya ang sinuman. Hindi rin nila maunawaan na sila'y alipin, na kailangan sila'y makalaya. Hindi daw sila alipin. Ang sinasabing pagkakaalipin sa kanila, yaong namumuhay sila sa baluktot na pamumuhay. At upang magising sila sa katotohanan, ang aral niya dapat pakinggan. Hindi naman maunawaan ngayon ang sabi nila'y magaling, dalubhasa sila sa pangangaral. Ang sinusunod nila ay ang tuntunin at kautusan ni Moises. Subalit, itong mismong kaharap nila ay ang sinunod ay ang Ama. Kung paano isiwalat ang tama at dapat, ang marapat at karapat dapat, at isabuhay.
maganap. Ang magising ang tao sa katotohanan. Yamang tumatawag, sumasamba sa Ama. Tulad mo, kung magbibilang tao at pagkatao ka, anong mararamdaman mo? Hindi ba't damdaming pagkatao mo? At ang sakit na nararamdaman mo? Subalit kung mararamdaman mo'y Ama, at ang Espiritu niya, makakaunawa ang diwa mo, mabubuksan ang isip mo, matutuwa ang puso mo, magagalak ka, at masasabi mong panahon na para siya tanggapin mo. Upang anuman ang nakaraan na pagkatao't bilang tao, maiba ngayon. Ang pagsuko ang marapat at ang pagpapakababa ang dapat upang tamasahit tamuhin ang pag-angat at pagtaas ng Amang maghahatak sa iyo para ikay mapaangat sa lupa. Sapagkat ang pananampalataya mo ay itataas niya, bubuhayin niya, gigisingin niya upang maunawaan mo ang buhay na kaloob niya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, subukan ninyo, tao. Maging payapa, masaya't patag lamang ang isip at diwa nyo. Ang kalooban nyo'y kasama na ring magbabago. Ano man ang taglay na nararamdaman ng puso nyo, makikita at madarama sa katawan nyo at pagkatao ang naiba't nababago. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, magmasid din kayo at magnilay kung ano ang ihip ng hangin kapag Pasko at kapag tag-araw, sa paggunita ng mahal na araw na tinatawag. Iba ang samyo mo kapag Paskong naturingan, kaysa kapag tag-araw na malakas man ang hangin. Ano pakiramdam? Kayong marunong magsuri at magtanto, malilimin niyo ang aking tinuturan. Sa panahon lamang, may pinakikita ng Ama na malaking pagkakaiba. Sa makatwid, yamang may pagbabago siyang nagagawa sa panahon, ikaw bang anak niya'y wala siyang magagawa? Kung siya ang kikilalanin, kung siya ang tatanggapin, tandaan ninyo, ang namumuhay sa laman ay laman, at ang namumuhay sa espiritu, espiritu, at ang taong makalaman at makasanlibutan, kapag nabuhay ang espiritu, naiiba ang layunin sa buhay. Kaya, mahirap lahat ng tao'y ito'y kamtin. Mapapalad kayong nakamtin nyo, nakamtan nyo ito. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Bago pa naging tao si Abraham, sabi nga sa banal na kasulatan ay, ako'y si ako na nga. Sapagkat hindi nila naunawaan yung nangungusap na Panginoon, na Espiritu niya yung nagsasalita, na ang kanyang sinasabi, ang sinasabi ng Ama, hindi ang sinasabi ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung anong sinabi ni Moises ng panahon na yon, na ako'y si ako na nga, ay nabigkas din ng anak na ibinaba sa lupa. Na pinagpipilitan naman ang mga tao nauna pa nga nabuhay itong si Abraham kay Jesus, pagkatapos ay alam niya na lahat. Kaya hindi nila maunawaan. Kaya kayo ngayon, mga minamahal ko,
Napapaunawa nyo ba sa mga kapwa nyong hindi nakakaunawa yung kalalagayan ninyo? Yung ginagampanan ninyo? Hindi. Kaya, wag na kayong masaktan, wag na kayong magtaka kung di nila maabot, di nila maunawaan ang kalalagayan ninyo at ginagawa nyo. Subalit, mga galak kayo at mga tuwa kapag yung mga kapwa ninyo nakakaunawa, ay kayo'y nagkakasiyahan, nagkakasayahan. Kaya, huminga kayo ng malalim. Sabihin nyo, Ama, ikaw na lamang ang madama namin. Nang makapanahan kami sa iyong damdamin, at wag nang maipaman din. Nang ikaw na lamang ang sa aming magharit mangunan, lubos sa aming buhay. Sa gayon, di kami mahihirapang makaunawa sa iyong tuntunin, at di namin mahirapan isipin ang katotohanan. Amen po ba? Salamat. Yan ang Espiritu, nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng direktang pagdulog sa Ama. Narinig kaya kayo ng Ama? Subukan nyo kapag kayo ay nananalangin ng pansarili nyo at ang Espiritu ang nananalangin sa inyong katawan kung anong malaking pagkakaibang nararamdaman nyo. Nasubukan nyo na bang nananalangin kayo, naka-Espiritu ang katawan nyo? O nananalangin kayo, demonyo kasama nyo? Naramdaman nyo na ba? Kung gayon, mga minamahal, tandaan ninyo ang bawat araw, kasiyahan at kagalakan ang dulot ng banal na Espiritu, hindi galit, hinanakit, pagdaramdam, inggit, selos, puot. Kaya, kapag nararamdaman nyo na yon, anong paalala? Kalimutan nyo muna ang nararamdaman nyong iyan. Dumulog na kayo nang makalaya kayo't huwag maalipin at huwag paalipin, sapagkat ang katotohanan ang dapat nyong kamtin. Buhay ba ang Ama? Oh, may turo bang hindi tama ang Diyos? May turo bang makakasama? May turo bang makalilisya? Wala. Kaya kapag ang turo niya ay tinanggap na isa buhay, sino ang natutuwa? Sinong masaya? Meron ba? Sino nga? Hindi kayo mismo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mula kay Jeremias, ipinabatid sa akin ni Yahweh ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno. Habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. Katakataka ba yan? Yang nagaganap ngayon, noon na yan. Paulit-ulit lang ang istorya ng mundong ito. Paulit-ulit lang ang kaganapan sa buhay ng tao. So, balit mapalad kayo kung di nyo uuliting gawin ang ginawa ng mga ninuno nyo. Nang di kayo matulad sa kanilang naparusahan at hindi nakasama sa kaharian ng Ama. At dumalangin si Jeremias, Yahweh, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghihiganti sa mga taong ito. Pinaubaya ko po sa iyo ang aking gagawin at ang aking gawain. Si Jeremias ay binantaan ng mga taga-Anatot na papatayin kung hindi titigil ang pangangaral sa pangalan ni Yahweh. Kaya't itong sinabi ni Yahweh tungkol sa kanila, parurusahan ko sila, masasawi sila sa digmaan, ang kanilang mga kabatang lalaki mamamatay sa gutom, ang kanilang maliliit na anak, walang matitira sa mga taga-Anatot kapag pinarusahan ko sila. Mga minamahal, ayaw ng Amang mangyari ito eh.
Di niya gusto dahil mahal niya ang mga tao. Alalaong bagay, mahal na mahal, hindi lang mahal. Kaya sa tuwina, ang nakaraan ay patuloy na paalala, ang kasalukuyan ay patuloy na pangangaral, at ang susunod pa ay patuloy na nais niya ay pagbabago ng lahat ng tao. Upang ang nagnanasa na lumigaya ay lumigaya. Ang nagnanasang maging masaya ay maging masaya. Subalit, tandaan ninyo, ang lahat ng tao tutungo sa labok na pinagmulan, sapagkat lahat ng nabuhay magbabalik sa pinagmulan. Alabok na turingan, kaya't may kamatayan. Subalit, may buhay na walang hanggan, na pangako sa mga anak na tuwirang sa Amay. Tumanggap, kumilala, sumunod. Halina mga mahal ko, kayo mismo'y mararamdaman ninyo kung paano ang Amay mapagmahal sa inyo, kung tuwirang dadamin nyo siya sa kalooban nyo, at ang aral niya inanam namin nyo at isa sa buhay ito, kayo rin mismo ang magliliwanag, ang diwat kalooban. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dahil tapat at totoo ang Diyos, mo yan, mayroon ka na namang ibang karamdaman. Ha? Kaya nga, kung nga yung masigit na nakamamatay, nalagpasan mo, di ba? Kaya, pagka hindi nyo kaya yung mga herbal, manap kayo ng paraan na manggagamot sa inyo na sa larangan ng science na magiging kaakma sa inyong sakit. Ano? Ganyan kabuti ang Ama. Mapagmahal siya, dakila siya. Ano lang ang binabawal niya? Yung wala ka namang nararamdamang pagbabago, taon na binilang, sige pa rin ang sige, wala ka ng pambili. Lupad na lupad ka na, sa kakabaon sa utang, ayaw mo pang magising, ayaw mo pa siyang kilalhanin, baka siyang katugunan. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Sapagkat ipinaliwanag na mabuti sa banal na aklat, 38 na taon ng gulang, taon, 38 taon na may sakit. Habang tumutungo dun sa kinakalawkaw na ilog at walang makapaglusong dahil sa tuwing darating ay hindi na naabutan ng pagkalawkaw ng anghel. Nahabag ang Kristo. Nakita niya kahit araw ng pamamahinga. Anong ginawa? Pinatubog ba doon sa ilog na yon? Sa tubig na yon? Hindi. Bumangon kaya at dalhin mo ang higaan mo. Ano ang nangyari? Bumangon? Nagalit ang hindi mga totoo. Sapagkat sa halip na matuwa sila, bakit gumaling itong taong ito? Nagalit pa sa nagpagaling. Sapagkat hindi daw araw na dapat manggamot dahil araw ng pamamahinga. Ang tao nga naman kasama ng ugali, sa halip na natuwa at nagising sa katotohanan ng kapwa niya at ito'y gumaling at nakalakad, nagalit pa. Ang tao nga naman, ganyan ang pag-uugali. Sa halip na matuwa sa mabuting ginagawa ng kapwa, hindi matutuwa kapag ang nasa isip ay inggit, selos, nakalalason na mabuti ito. Kaya, pag naghahari sa inyo ito, tumakas na kayo. Huwag kayong paalipin. Baka sa ganyang pag-uugali nyo, makamatayan nyo yan. Kawawa kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Saan ka pupulutin kung ganun ang ugali mo?
Ang tunay na mabait, at mabait talaga, abay, hindi marunong mainggit, hindi selos-selos, sapagkat ang iniisip, makabubuti sa kapwa. Kaya, tama na, tugot na, wag na kayong magpalason at mamatay sa inggit. Buhay ba, Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di, mga kaps, tandaan ninyo ano man ang ginagawa ninyo, walang nalihim sama, saksi siya. Kaya ano man ang pagpapagal ninyo, hintayin nyo mga ganti sa mabuting layunin at hangarin nyo. Sapagkat di naman siya natutulog, hindi siya bingi, lalong hindi siya bulag. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, mga alagad. Hindi nyo nararapat pinakikinggan ang di dapat, kundi kayo'y maging dapat at marapat, nang sa gayon, kayo'y maging ganap. Alam kong mga tagasunod, tuwirang kayo'y maging isang tunay na anak ng Ama, nang makinabang din kayong ganap. Alam kong magagawa ang Ama. Paano kayo sasaya kung may nasa lihim kayo kang damdamin? Paano kayo papayapa at tunay naliligaya kung may lihim kayo sa kalooban? Kailan may di kayo papatag at mapapanatag kung may dalahin kayo sa inyong loob? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. At ang magkakasama ay nagkakaisa at di nagsisiraan, magsusulutan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, ang tunay na magkakasama, nagkakaintindihan sila at kaisa sa ginagampanan at ginagawa nila. Subalit kung magkalihis at magkalis siya, paano masasabing kasama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Lagi niyong tatandaan, kapag nag-uusap ang dalawa, hindi sila dalawa. May namamagitan sa kanilang isa na di nakikita. Kapag nag-uusap ang tatlo, hindi sila tatlo. May namamagitan sa kanilang tatlong hindi nila nakikita. Kapag nag-uusap ay 10, hindi sila 10. Laging may kasamang hindi nakikita. Kaya kapag nag-uusap ang kahit sinong mga anak ng Ama, nasa kalagitnaan nila siya. Lagi niyong tatandaan yan. Kaya upang mapatotohanang kilala niyo siya at mahal niyo nga siya, sa tuwin ay matakot kayo sa pinag-uusapan niyong hindi tama, sapagkat alam niyo, ang sinasabi niyo'y walang nalihim sa Kanya. Kaya lahat ng pag-usapan niyo'y para sa kabubutit, makabubuti ng kapwa niyo, nang mabuti ang handog niya. Alam kong magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo. Oh, sige. Gusto niyo ipukol ko rin ito. Eh baka lahat ng pinupukol ay gumaganya. Cecilia, matibay naman ang katawan mo, mamigay ka. Tandaan ninyo mga minamahal, sa manggaman, mangga pa rin ang tawag. Subalit iba't iba ang bunga. Kahit kapag tiningnan mo, ang puno nila'y magkaisa. Pag tiningnan mo, ang dahon ay parehas lang. Yung pala hindi mo malalaman kung piko siya, Indian mango siya, o damulag. Sabi ng iba, kalabaw. Mga minamahal, ganyan din ang tao. Hanggat di mo natatakman, natitikman ang lasa ng kanyang bunga, hindi mo alam sabihin kung anong uri siya. Sapagkat hindi maaring sa salita mo lang siya paniwalaan. Hindi mo maaring hatulan mo siya sa salita lamang. Sapagkat habang wala ka pang nakikitang totoo na matamis ang kanyang kalooban, hindi mo masasabing matamis nga ang loob niya. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit sinisigurado sa inyo, ang puno ng ubas, kahit berde ang kulay niya, kahit ano pa ang bunga niya, isang katas lamang ang magiging katas nila. Sapagkat isang puno ng ubas, isang puno ng iglesia, isang puno ng langkay na sagumpol ang pagbibigay, tamis sa lahat ng nilalang. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Kailanman ang hindi magkalapat na palad ay hindi magtutugma. Kailanman ang hindi magkalapat na daliri hindi mag-aakma. Kailanman ang hindi katulad ang loob ay hindi magkatulad ang pandama. Kaya't kailanman ang totoong salitang makikita mo, sa gawa muna, wag sa salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang pinagkaiba na nangusap sa ilang. Subalit ang mga nauna, ang wika'y totoo nga sila. Subalit nagpapatotoo ang ibinaba ng Ama, sa Kanya mismo ang wika'y, yaon na nga ay siya. Subalit napatotohanan ng totoong tumanggap at ang mga bulaan hindi nakadama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Dakila nga po ba ang Diyos? Oo nga naman ano, dahil dakila ang Diyos. At
masaya ang buhay. Hindi man nakakamatay yan. No? Ito, hindi yan depresya. Tagal na yan eh. Bata ka pa, meron ka na yan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ba? Lumalambot, no? Lumiliit. Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman, ano? Eh, pag nainip ka talaga, paano ka makakatiis, ano? Lalo na kung pinagbabata ka ng Diyos, eh, may bukol ka. Kung saan ka na dinala, hindi napagaling. Eh, walang kasiguraduhan na pag biniyak, eh, mabubuhay ka. Eh, ano gagawin mo? Magtiis ka na lahat. Ang Diyos ang pakinggan. Ano po? Pero wag dito. Kahit saan, malaya kayo. Diyos lang ang inyong kilalanit, unahin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, hindi kayo pipigilan kung saan kayo masaya at maligaya. Sapagkat dito, hindi nagpaparami ng tagasunod. Nagpaparami ng makikipag. Totoo. Buhay ba ang Diyos? Yan ang dapat. Magparami ng makikipagtotoo. Sapagkat kapag nakipagtotoo, madarama ang totoong Diyos na pinakikilala. Buhay ba ang Diyos? Kaya kailangan ay makipagtotoo ni anak. Yan. Makituto ka pa mo bang kanita aramdaman may Diyos keka. Kaya puso mo. Dapat nung may araramdaman, makanano may nga kilala, sasabihan memang mabeya, mo neman araramdaman, makanano yang mabeya kanita. Ay, ano yung salita ka na yun? Yun. Neka pala kayong ene. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, para magkaugnayan, magkaunawaan, kung ano yung karamihan na nalalaman ng katagat salitang yon, doon ang Diyos. Tama ba? Eh, dumating yung magaling at matalino. Eh, hindi naman naintindihan ng mga tao yung English. Dahil magaling siya sa English at matalino at magaling. Sinabi ng sinabi, English speaking. Para lang masabi, magaling siya. Yun ang kayabangan. Sa totoo lang. Ang Diyos, kung sino mga kaharap niya, yun ang sinasabi niya. Na naaakma sa kanilang damdamin at kalooban. Sa mga susunod, makakatanggap, makakakilala. Sa mga hindi, nakakalit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kayo ba? Para kayong dinapa, ano? Para kayong pinagbiyak na ni Doro, ni Rinola. Talagang lahi mo yan. Ano? Naku, Eka, anak mo nga talaga, Eka, yan. Kasi Eka, kamukhang kamukha mo. Eh, pag hindi niya kamukha, hindi niya anak. Ba't kaya ganun, ano? Sa salita lang, makapagsisuri ka eh. May nakarinig. Sabi, Eka, talaga Eka, ang masasabi mong kamukhang kamukha mo'y anak mo yan. Eh, may isa pa siyang anak. Yan Eka, hindi mo kamukha. Ibig sabihin, hindi niya anak yon. Eh, paano kung nag-awa yung mag-asawa? Walang yaka. Eh, kanino anak Eka yan? Tingnan mo ang tao. Minsan nagsasalita, hindi iniisip ang sinasabi. Magagawa mo kung hindi niya nga kamukha yun. Eh, ba't ganun ang salita? Alam nyo baga, kapag mabuti kang pananalita at nasa mabuti kang pag-isip, alam mo yung pag-aawayan, hindi mo sasabihin. Eh, kapag wala ka sa isipang maghahari ay Diyos, wala kang pakialam kahit pag-awayan. Ay, Eka, dumating yung isang anak. Anak mo ba, Eka, yon? Oo, Eka, anak ko. Ay, kamukha mo, Eka. Eh, dumating ang isa. Eh, yan, Eka, anak mo. Oo, Eka. Ay, hindi mo kamukha. Parang hindi mo, Eka, anak.
Tingnan mo naman, ang tao nga naman, ba't ganyang magsalita? Ano? Huwag niyo sasabihin, walang nagsasabi ng ganon. Mga nagsasabing ganyan. Kaya mga mahal, kung ano sinasabi, siyang sasabihin. Kung ano nakikita, siyang sasabihin. At ibabahagi, ikukwento ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Buhay, ba't nagagalit? Ba't nagagalit? Pag nataong kasama pala siya doon. Pag nataong siya pala iyon. Sinabi ba naman ng Espiritu sa nangungusap, siya yun, siya yan. Wala naman, di ba? Ba't nagalit? Kanino nagalit? Siya nagsalita. Pinatamaan niya ka ako na. Ba't ako pinatatamaan? Kilala ba siya? Ang mahal, ganyan ang tao. Bulok ang isip, masama ang isip, mapaghaka-haka. Kaya maraming naghihidwaan. Dapat, narito ka sa kabanalan. Makinig ka sa pangkabanalan. Narito ka sa gawain kabanalan. Tingnan mo kabutihan. Hindi yung ninamnam pa, hindi naman pala naunawaan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. Tandaan ninyo, hanggat di nyo na isusukong ganap ang sarili nyo at di kayo bumabati sa hindi nyo kabate, di kayo mapupuspos. Kaya batiin nyo na bago magmahal na araw. Buhay ba ang Diyos? Pinuperseka tayo ng apo kunching na yan. Hindi po ako namumersa. Nagpapaalala lang. Kung ayaw nyo, huwag po. Ba't kayo magagalit? Ang sabi lang, kung may kagalit kayo, batiin nyo na para tanggapin ng Diyos ang pagsasakripisyo ninyo. Buhay ba ang Diyos? Kagalit mo pala yung si Juan. Nakita mo si Pedro. Kala mo naman ikakampi mo si Pedro. Hindi mo alam, kaaway mo rin pala. Lumipat kay Juan. Patay ka! Kaya napakahirap. Hindi mo alam bilang tao kung sinong totoo sa'yo. May nagsabi nga alam nyo ba, babae ka? Pagkaharap ka parang sambahin ka na Halos sambahin ka Pero hindi mo alam, pagkatalikod mo kung ano-ano sinasabi sa iyong paninira. Ganun ba ka ako? Salamat. Buhay bang Diyos? Sasabihin mo. Kailangan man sitahin mo pa at sabihin mo, sino ba nagsabi nun? Kanino nagmula yun? Hindi mo sasabihin yun. Kung tao ka, at bilang taong ugali ka, aalamin mo yun. Sigurado, hahanapin mo yun. Alamin mo sa nagmula yun. Kawawa naman. Di ba? Dahil sa Diyos ka, di mo nahanapin. Ano katwiran mo? Kung sino may dala, siyang mabigatan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya mga minamahal, alam niyo po, nakakatakot nga lalo na pag binibigyan ka ng pagkain. Baka pagbiyak mo, may nakatanim. Orasyon. Pag kinain mo, bumula bibig mo. Kaya mabuti pa, huwag ka na lang kumain. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, di ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Di ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Kaya magsuri kayo, kayo matatakaw. Titingnan nyo muna kakainin nyo. Lalo na yung nagbigay sa inyo, hindi mo alam, kagalit nyo pala. Gusto nyo yon. Mga mahal, iba't iba ang uri ng ugali ng tao, iba't iba ang ginagawa ng tao. Ngunit tandaan ninyo, ang Ama ay buhay na saksi sa ibabaw ng mundo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, minsan kapatid mo nga, baka nilalason ka na, hindi pa alam Ano? Hindi lang sa pelikula nangyayari yan. Totoong buhay may pangyayari. Marami. Bakit? Dahil sa inggit, dahil sa selos. Kaya nakakalason. Alisin na ninyo lahat iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May sakit pa ba kayo? Salamat.
kailangan maunang gumaling isip. Pag magaling na yung isip mo, aba, hindi po kami lukarit. Sabi naman ng isang pilosopo, sinabi ko ba kang pilosopo naman sagot? Sinabi ko ba kang lukarit ka? Sinabi ko ba kang loko-loko ka? Sinabi ko ba kang berat ka? Baliw ka? Hindi naman ah. Anong sinasabi? Gamutin ang isip para hindi mapag-isip ng kung ano-ano at masama sa kapwa. Yun ang ibig sabihin. Buhay ba ang Diyos? Hindi ay ka ako baliw. Maliwanag ay ka ang isip ko. Wala ay ka ako sakit. Oo nga, kaya pala, makaupo nga. Tandaan po ninyo, ano ba si Judas? Di ba si Judas humalik pa kay Kristo? Kaya yung mga pahalik-halik na hindi mo naman alam kung ano ugali, nakakatakot na ngayong pahalik. Ano po? Totoo po yan. Sa kaganapan, pag pinagnilayan mo, parang nakakatakot ng pahalik. Baka yung humalik sa'yo, yung pala nagsasabing, ano po? Istoryang totoo ito, hindi po haka-haka. Totoong istorya. Humahalik sa'yo. Kay bait-bait. Pagtalikod pala, hindi mo alam, siya pala ahas ng buhay mo. Kaya para mawala po ang ganon, dapat tanggapin ng tao ay Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, anong ginawa ni Pedro? Panginoon, sabi niya, may mga nag-uusap puweka doon. Mayroong puweka dahil sa iyong pangalan, ginagamit ko ang pangalan mo. Pedro, pabayaan mo eka sila. Ang di laban sa akin ay panig sa akin. Kung ang ginagawa nila ay kabutihan,